Maraming tao sa mundo ang nag-aangking naniniwala sa Diyos, pero hindi marami ang tunay na nakauunawa at naniniwala ng tama sa katotohanan ng buhay at nagpapanatili ng kanilang pananampalataya ng may buhay na pangako ng kaharian ng langit. Kaya sa araw na ito, dapat tayong lahat ay maging mga taong nakauunawa ng tama at tapat, na sumusunod sa katotohanan ng buhay ng Diyos na nakatala sa 66 na aklat ng Biblia, para makamit natin ang walang hanggang kaharian ng langit at kaligtasan. Isinasaisip ito, pag-aralan natin ang sermon ngayon na may titulong, Sundin natin ang katotohanan ng buhay hanggang sa wakas. Buksan natin ang 1 Timothy chapter 6. Na kanyang ipahahayag sa takdang panahon, siya na mapalad at tanging makapangyarihan, ang hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan. Siya lamang, sino ito? Sinasabi rito, siya lamang ang walang kamatayan na tumutukoy sa Diyos. Sa ibang salita, ibig sabihin nito na hindi siya namamatay, tama? Kung ipahayag natin ang hindi namamatay, gamit ang ibang pangalan, ano ang ipinapahiwatig nito? Ibig sabihin, siya ang nagtataglay ng buhay na walang hanggan. Hindi siya mamamatay kailanman. Sa ibang salita, siya ang pinakadiwa ng buhay na walang hanggan. Kung gayon, kung ang Diyos lang ang nagmamay-ari ng buhay na walang hanggan, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung magtatapat kayo na, naniniwala ako sa Diyos, pero dumadalaw sa simbahang walang katiyakan at pangako ng buhay na walang hanggan, ang landas na yan ay walang dudang haantong sa pagkawasak, hindi sa buhay. Kung gayon, tuklasin natin ang katotohanan sa John chapter 6, para matuklasan kung paano ginawang posible ng Diyos, ang pagbabahagi sa buong sangkatauhan ng isang bagay, na tanging Kanya. Tingnan natin ang John chapter 6 verse 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako'y sa kanya. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabanggaling sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang pag-alam sa katotohanan ng pagkain ng laman ni Jesus, at pag-inom ng kanyang dugo, at pag-unawa tanging sa paraang ito, ay direktang konektado sa buhay. Ano ang sinasabi niya na wala tayo kung hindi tayo kakain at iinom? Wala tayong buhay. Ang mga hindi kumakain at umiinom kay Kristo na siyang buhay na walang hanggan, ay walang buhay. Ito ay dahil tanging kay Kristo Jesus matatagpuan ang kawalang kamatayan. Dahil umiiral lang ito kay Jesus, sinabi ng Diyos, ang hindi kumakain at umiinom sa Kanya ay walang buhay na walang hanggan, pero ang kumakain at umiinom ay magkakaroon nito. Kailangan nating kilalanin na ang pamantayan para sa pagkuha ng buhay, ay nakapaloob dito. Lumipat tayo sa Matthew chapter 26, para makita kung ano ang iniwan ni Jesus sa atin, bilang katotohanan ng buhay na walang hanggan bago siya umakyat. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus, na nagsasabi, saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa? Habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay, binasbasa niya ito at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad, at sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila, na nagsasabi, uminom kayong lahat nito. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Iniukit ng Diyos ang kanyang kalooban sa katotohanan ng Paskwa, kung saan makakain natin ang laman ni Jesus at maiinom ang kanyang dugo. Ang katotohanan kung saan makakain natin ang laman ni Jesus at maiinom ang kanyang dugo, ay nakatago ngayon sa kapistahan ng Paskwa. Kaya sa kasalukuyang panahon, kung kailan may di mabilang na simbahan sa lupa, madali nating matutukoy ang totoong simbahan mula sa mga huwad, gamit ang pamantayang ito. Ang simbahang walang buhay at ang simbahang may buhay. Ang simbahang may panlabas lang at ang simbahang may laman na lampas sa panlabas na anyo.
Kailangan nating matukoy ang kaibahan sa pagitan ng mga ito.